buhay magpakailanman, dakilang ang lumalang. Sa pamamagitan ng Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo, na pahayag ang katotohanan, napakita kaliwagaan, naganap ang himala dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Juan, walang makalalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muling bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ako nangangahulugang, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yang nagmula sa Diyos ang tanging makakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno. Nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito, at ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At lalapit sa akin, at ang lalapit sa akin ay muling kong bubuhayin sa huling araw. Paano ito maunawaan ng tao kung bilang katauhan? Sadyang kahirap unawain ang mga salitang ito. Subalit ang Espiritu ng katotohanan ang siyang nagpapatotoo at nagbuulat ng bawang katotohanan na ang Ama ay siyang buhay at ang anak na binaba ang siyang naging daan ng kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Espiritu ay di kayang dilipin ng tao, sapagkat ang Espiritu ay Diyos at ang Diyos ay Espiritu sa tao. Kung magkagayon, mga minamahal ko, ano baga ang layunin ng Ama sa tao? Ano baga ang layunin ng anak na isinugo sa tao? Ang may siwalat, ang marapat, ang katotohanan ang dapat at pakita ang katotohanan ng buhay ang Ama at tunay ang kadakilaan at kahiwagaan. Paano ang kahiwagaan sa buhay ng tao? Ano ang hiwaga? Ano ang himala? Ano ang mabuting gawa? Ganang pagkatao, walang mababaybay, ganang katauhan. Kung nagsusuri at magsusuri, paano ka ba nabuhay? Paano ka ba nabubuhay? Paano ka ba nakakahulat po sa maghapon? Paano mo nairaraw sa buong magdamag? Sa ganang kalakasan mo baga? Sa sarili mong katauhan? Sa sarili mong paglalakbay sa dito sa lupa? Sa sarili mong kakayanan? O ang hindi mo nakikita ay siyang gabay mo at pumapatulong sa iyo? Walang nakakita sa Ama maliban ang bumaba, ang anak na isinugo at nagkatawang tao. Kaya naman nagpapatutuon ng kasalarawan ng katotohanan kung sino ang Ama, upang mapatotohanan ng buhay siya. Kung magkagayon, paano mo sinasabuhay ang pananampalataya mo?
Paano mo isinasabuhay ang pagtanggap mo sa anak bilang Kristo? Paano mo na isasabuhay ang mabuting espiritu? At ano ang patotoo? Na ikay anak ng Ama, na ibig mong maging ganap at ibig mo maging lubos sa Kanya. Mga inibig ko at minamahal, mababaw lamang ang tao. Ang kalaliman ay hindi matatarok. Subalit, may banal na espiritu na magpapalalim ng kaalaman at karunungan ng tao upang mawawaan, di kayo maunawaan ng mga bagay-bagay na di nakikita sa mundo. Yaw na nga ang magkilos ng makapangyarihang Ama upang patuloy ng katotohanan buhay sa sayo. Maliwanag ang katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Kumain ng manang yung mga ninuno ng sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino ang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Isiniwalat, ibinigay ang marapat upang maunawaan ang lahat. Pinatotohanan ang panibagong buhay, ang pagbabagong buhay. Nang sino mang may bagong buhay at pagbabagong buhay, naunawaan niya ang bagong buhay at ipapaunawa sa kanyang pagbabagong buhay. At bilang tao, mahirap maunawaan ito. Subalit may banal na espiritu na nagpapaunawa kung paano mo malalasap at mananamnam ang mga hinimay-himay na banal na salita, banal na aral na ang Ama ang siyang nagwika sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ng anak na isinubos sa mundo. Maliwanag ang katotohanan, walang tao makapagliligtas ng kanyang sarili, walang tao makabubuhay ng ganang kanyang sarili, subalit may Ama na nagbibigay buhay at may anak na sinubo upang ipakilala ang Ama. Kaya't ang nakakakilala sa anak ay nakilala ang Ama, di man nakita, ngunit ang mga gawa ay napatutuhan at nakilala sa pamamagitan ng Espiritu. Nektaramenea hanam, nektaramenea hanam, nektaramenea hanam. Iba't iba ang pananaw ng tao sa mundo, iba't iba ang pananampalataya ng tao, iba't iba ang natatarok at natatalastas. Ngunit ano nga ba ang tunay na pag-arok mula sa Espiritu? Ang paglalim ng pananalig mo at pananampalataya mo na isang Diyos, isang tagapagligtas, isang nagbibigay buhay, at isa ang walang hanggan na patnubay. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Maraming kinahihiyaan ang tao. Nahiyang mahirap, nahiyang pangit, nahiyang pandak, nahiyang maitim. May mga taong ganito. Kinahihiya kung bungi, nahihiya kung maitim ang mga kuko. Iba't iba. Ngunit ano nga ba ang tunay na kinahihiya at dapat ikahiya? Ang magkamalit at magpasal. Ang malipusta ka at umamak ng kapo. Maraming kinatatakutan ng tao sa mundo nito. Takot magutom, takot magkasakit, takot mamatay, takot magkulang, takot iwanan, takot mabigo, maraming takot. Ngunit ano nga ba ang tunay na nakakatakot at dapat katakutan? Ang pagkakasala sa Ama. Sapagkat pinakikilala ng Ama kung sino siya at ano siya
sa buhay ng tao. Pinakilala ng anak kung sino siya at ano siya sa buhay ng tao. Subalit, ilan kaya ang nakakilala upang malubos ang pagtanggap at makaunawa ganap sa pamamagitan ng Diyos na kumikilala sa iyo at kinikilala mo kung nakakakilala ka, pararamdam sa iyo, huwag kang malumbay, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, kasama mo siya, tanggapin mo siya, manahan siya sa iyo, ano man ang kalalagayan mo, maiahon ka niya, mailulagpos ka niya, ay bibigyan niyang marapat, papakita niya ang dapat, sapagkat ang tao'y may buhay at ang tao'y may wakas, daratalang pagsapit ng kamatayan, subalit ang pangakong buhay na walang hanggan, ang siya naman, kakamtan sa kalwalatian. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa mga gawa. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon, pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe, sa darating naman ang isang Ethiopian, Eunico. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Eunico ang aklat ni Propeta Isaiah. Kaya tinanong niya ang Eunico, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Eunico kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Eunico ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahaw nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Eunico na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaranan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Mahiwaga ang Espiritu, tunay na dakila ang Ama,
Hindi naunawaan ng Eunico ang kanyang binabasa, ngunit tinuran ng Espiritu, sabayan mo ang nakakaluwahing iyaan. Sumakay ka at ipaliwanag mo sa kanyang binabasa. At naunawaan niya pagdaka kung sino ang tinutukoy. Sapagkat ang tanong niya, siya ba? Sarili ba niya ang tinutukoy niya? Hindi. Tugon ni Felipe. Kundi ang anak ng Diyos. E sinugo si Jesucristo. Kung magkagayon, naramdaman niyang Eunico na ito ang kanyang pinahayag. Pumasok sa kanyang espiritu at nakaunawa siya. Ipinaunawa ng Espiritong nag-atas kay Felipe na sumabay siya sa Eunicong yaon at sumakay sa karwahe. At pinaliwanag niya ang kanyang binabasa na hindi niya naunawaan, palatandaan lamang at patotoo na itong si Felipe na pinag-aadya ng Espiritu na siyang gagamitin kay Eunico upang sa gayon ay ipaliwanag, ipaunawa ang kahulugan ng banal na aklat na ang banal na salita sa banal na aklat ni Propeta Isaias nang tinutukoy ay ang anak na isinugo na nagkatawang tao na di kumibig ni di bumuka ang bibig, na walang naging lahi na nabaybay sapagkat Diyos ng katotohanan, anak ng may kapal, isinugo sa lupa upang iulat ang katotohanan, ipaunawa ang katotohanan, pakita ang mga gawa ng Ama at nakaunawa itong si Eunico at siya ay nakaramdam. Alalaang baga, itong Ethiopian ito na nagnanasang makaunawa sa binabasa niyang walang maunawaan, nakita ng Ama ang kanyang pagnanasang makaunawa at tinalaga niyang ipaunawa upang sa gayon ay mapatotohanan walang ibang magpapaunawa sa anumang banal na salita maliban ang Espiritu ng katotohanan na ginagamit ay tao at ang tao'y dadaluyan upang ipaunawa sa tao't kapwa-tao. Magalak ka kung ginagamit ka para sa kapwa mo. Nauna kang nakaunawa at pinaunawa sa iyong mga bagay-bagay na mga salitang banal na di mo nakikita, ngunit pinahahalagahan mo. Magalak ka at matuwa na nauna kang nakaramdam sa kapwa mo at ang pandama mo ito'y pinamamahagi mo sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Espiritong taglay mo at tinataglay mo upang mapatotohan ang buhay ang Ama sa buhay mo, buhay ang Kristo sa buhay mo, buhay ang Espiritu Santo. Magalak at matuwa na sa pamamagitan ng Espiritong nagbibigay unawa ay napapatotohanan yung Diyos Amay mahabagin at maawain. Diyos Amay putihin, Diyos Amay pag-ibig, Diyos Ama ay mapagmalasakit. Diyos Ama ay tunay na mapagbilan. Tulad ni Felipe na ginamit, na pagdakay inalis na ng Espiritu na hindi na nakita ng Ethiopian ito. Kung magkagayon, nagtataka ka ba? Kung may Espiritu ng katotohanan ginagamit ka, na nagpagamit ka, na naramdaman mo at pinaramdam mo, ang nadama mo, kung magpahanggang ngayon, wala ka pang naunawaan sa mga bagay-bagay na hindi mo nakikita, ngunit, binabasa mo, wala kang pandama. Humingi ka sa Ama ng
pawang katotohanan at pang-unawa at ipauunawa niya sa iyo. Napakalaga ang banal ng Espiritu sa buhay mo upang hindi mo naunawaan ay maunawaan mo, upang hindi mo kaya makaya mo, upang ang wala ka pa, magkaroon ka yung mabuting pandamang. Mapalad naman kayo na may pandamanan na patuloy niyong pinalalalim ang pandamang ito upang lumalim ang pananalig at pananampalataya niyo at pangunawa sa mga bagay-bagay na hindi material at salapi na pinahahalagahan ng maraming tao, kaya't marami ang hudwaan, alitan, at kasamaan. Maganda kayo't matuwa kung kayo ginagamit ukol sa kabanalan na nagmiti kayong magpakabanal, bagamat kayo ay tao ng makasalanan tulad ng kapwa-tao sapagkat walang banal. Espiritu Santo, kaglarin ng mundo, bawat anak ng amang kumikilalang totoo, ipararamdam, makararamdam, tunay ang mga mahiwaga sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, kahit kanino mang tao. Sapagkat Espiritu Santo, maaaring pumasok sa iyo, sa kapwa mo, maging kanino man. Hindi upang magpakasama, kundi upang pakita ang pagbabagong buhay. Kaya't sumampalataya ang Ethiopiyang ito na iniling ko at siya ay nagpabautismo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya't ang Espiritong nasa katauhan ng kapatid nyo ito, ang siyang nag-aatat, Constancia, ano ba kung kulang ang ngipin mo na humaharap ka sa kapwa mo? Ano ba kung bungi ka, nakatatakutan mong pagtawanan ka ng kapwa-tao? Di ba't sadyang ang ngipin ay nalalagas? Di ba't sadyang ang ngipin ay maaring mabungi kahit pagkabata-bata pa? Ikaw pa kaya na nasa edad ng gulang na sadyang ang ngipin ay dapat nang maging marupok, ngunit pinahaba pa rin ang pagiging matatag at matibay sa ng katotohanan na sinisiwalat mo na napahilagpos ka sa ilang panahon. At ngayon, karapatan na, katotoo lamang na anuman ang hiniram ay maaring kuhanin, anuman ang pinatibol ay maaring mawala. Palatandaan din ng lahat ay may kaparaanan at pamamaraan upang ano ba pinagkakahirap ng loob mo? Ano ba ang nararamdaman mo? Ano ba ang para sa iyo ay mahirap na totoo? Kayang gawaran ng Ama ng lahat ng kaparaanan at pamamaraan kung minala ka lamang. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga tao kapag bungi ayaw humarap sa kapwa-tao dahil nahihiya. Pangit. Ano naman kung pangit? Sa pananaw niyo, mahal na kapatid ko. Ang mahalaga, makatalima ako sa atas, makasunod ako sa pag-aatas. Kaya lamang, pagpamanhin, mahirap. May bang hindi magandang ayan. Salamat sa Panginoon. Buo naman pala ang mga pangungusa. Napakabuti ng Diyos. Isang madaling araw, ako ay nagising. Sabi ko, Panginoon, sumasakit po ang aking ngipin, agil-agil. Kasi yung ngipin, hindi naman sumasakit eh. Salita lang ng tao na masakit ang ngipin ko. Eh yung ngipin, hindi naman sumasakit yan eh. Ang sumasakit gilagil.
yung pinagtatangna ng ngipin. Eh di siyempre, yung katuruan na yung alam mo, masakit ang ngipin mo. Eh hindi yung ngipin ang masakit, yung gilakid. Kasi yung ngipin, buhay nga yan, pero hindi siya nakakaramdam mo masakit. Ang nararamdam mo masakit ang baga. So, babatid sa'yo kung saan bakit masakit, sa ugat kaya dahil tinamaan. Tama. Bakit? Kasi yung post-it ko na ilang piraso, pagkabit ko ay sumakit dahil bigla ko na ikabit. So sabi ko, nag-iisip ako mag-isa. Sabi ko, Panginoon, kung pabubunod ko naman po ito, hindi babagoy na naman yung ano. Ikaw na nga po ang bahala, Panginoon. Sabi ko, Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Ikaw na po ang bahala kung nararapat ko na pong patanggal. Namusa po. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala sa akin. Sapagkat sadyang napakahirap paniwalaan. Sa madaling salita, pinaniwalaan ko yung pahayag na yun sa akin. At pagkatapos, sabi ko, kung kalooban mo po, maganap ang sayo. Nagpa-schedule ako. Purihin ang Ama, sadyang napakabuti niya. Kung ano binaybay sa akin ng Espiritu, kaya ko po pinapaliwanag ito dahil yung Espiritu ang aking mag-uusap ngayon. Kung paano si Felipe ay pinagarian ng banal na Espiritu para sa Ethiopiang unico na nakakaruwagi. Ganyan po ang Diyos. Hindi natin siya nakikita. Ngunit paano natin maunawaan ang mga sinasabi nito at anong patutuo natin? Maaaring ikaw may patutuo ka na, ngunit ang kapwa mo'y wala pa. Hindi ka maunawaan sadya at hindi ka paniniwalaan. Subalit sa 19 na taon na nanggawa nito, hindi ipinangangalandakan ng sarili, ngunit ipaghahayagan ang kabutihan at kadakilan ng Ama sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Sapagkat bilang tao, wala po akong nagawa kahit isa pa. Para buhayin ko ang naging pasyenteng na buhay. Kahit na wala na siyang mana. Wala pa akong napagaling kahit isang taong may pilay. Dahil hindi ako marunong gumamot ng pilay. O wika ngang maliwanag. Kung pilay lang ang ginamot, hindi masyadong kapani-paniwala yan kasi maraming manghihilot ng pila. Subalit yung sa salita na wala ang bukol, yun ang kaiwa-iwaga. At mintiin mo mangyari sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan at maging sutil na pag-alinlanganin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. At yun na nga ang patotoo ng Espiritu na namumusa. Pagtungo ko doon sa aking mahal na Doki, ang sabi ko sa kanya, Doki, ang hiniling ko sa Ama, manguna siya sa iyo. Siya ang kamay mo, siya ang isip mo, siya damdamin mo, kung anong gagawin mo sa akin. Ay, ako, hindi po ang hiniling ko. Kasi siyempre po, yung kung magkamali sa iyo. Purihin ng Ama, kung ano magiging plano at desisyon, yung susundin ko. Sabi ko. Okay, sige, tignan. Kung sesave po natin ito ako, ganito, etc., ganyan. Alam niyo po, lalo kung pinuri ang Diyos, sapagkat kung ano pinaliwanag niya, di ko nakita ang Diyos pero yung Espiritu niya nangusap, yun ang pinaliwanag niya. Ganyan lamang tayo naglilingkod. Sapagkat kung walang Diyos na mangungusap sa atin, na Espiritu mangungusap sa atin, sadyang hindi tayo tatalima. Kapag tumalima ka, nang ganang ikaw na sa sarili mo lang at gusto mo lang magmagaling, magmayabang, o kaya magpuri, purihin ka ng kapwa mo, mapapahiya ka. At yan ang ayaw na ayaw ko kung mangyari
nangyayari sa buhay ko. Ay yung pag nagsalita ako, huy, hindi totoo sinasabi mo, nakakahiya ako. Kasi walang buhay na patotoo. Subalit kung marami na tayong patotoo, na ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, na kumikilos sa buhay ni Numan, masasabi mo tunay na buhay siya. Kaya ako masasabi kong sa oras na ito, kung hindi sa banal na espiritu, wala ka diyan na naging lingkod ka, na naging tagasunod ka, na naging alagad ka ng kapatirang divine mercy. O ikaw naman na nanunubok lang, alam din ng Ama kung ano yung iniisip mo. Iyan ang espiritu. Buhay siya. Ikaw na hindi pa naniniwala, alam din niya ng espiritu. Ngunit na yung oras na ito, upang may makamit ka at makamtang kang himala at hiwaga sa buhay mo, maramdaman mo nawa ang Diyos na pinakikilala sa dakong ito, ang nag-iisang Diyos Ama sa pamamagitan ng Kristo. Sa patnubay ng Espiritu Santo. Sapagkat walang maglilingkod na walang pakinabang sa pinaglilingkuran. Marami ang maglilingkod kung nakikinabang ka sa pinaglilingkuran mo. Ngunit, kung ang pinaglilingkuran mo ay pinaglilingkuran mo na mabuting sa kalooban mo at mithiin mong makapaglingkod sa kapwa mo alang-alang tamang pinaglilingkuran mo, magalang at matuwa. At ito naman ang Diyos. Sinabi niya ay maliwanag, walang pagkabula. Binigay mo ng libre, pamahagi mo ng libre, subalit huwag kang mabahala sa buhay mo. Ngunit, dahil ba sinabing gayon na hindi ka mababala sa buhay mo, sagana ka, daranas ka rin ng paghihirap. Ngunit anong pananaw ng iba? Kung ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay siya Diyos na totoo, eh ba't ka maghihirap siya? Hindi ba ang Diyos ay kay pagpapala at biyaya? Kung ang Diyos ay puro biyaya at pagpapala ang gusto mo sa Kanya, yun lang ang gusto mo, hindi ang Diyos. Subalit, sa kabila ng mga dinanas mo, na ipaglaban mo yung pananampalataya mo, na patutuhanan mong buhay ang Diyos mo, mapapatutuhanan mo siya'y sumasayo. Sapagkat winika niya sa oras ng paglipitan, nasa sa iyo ako. Sa lolo ko'y daratan. At pinangyayari niya yan, kaya napapatutuhanan mong buhay siya. Sa oras ng kailangan mo siya, yun na nga ang tinatawag na Diyos ay maluwaga na dumarating tulad ng Ethiopiang unicorn na yun. Binabasa niya ang kasaysayan na binaybay ni Propeta Isaiah sa libro na kanyang binabasa na inulat ni Propeta Isaiah. Subalit hindi niya naunawaan. Kaya tanong tinura ng Espiritu kay Felipe, Felipe, sumakay ka sa karbuahing iyan. Nasaan yung Espiritu? Nakita ba ni Felipe? O nasa pagkatao niyang nangungusap sa kanya at siya naman ay sumakay? Bumababa ang Ama para akayin si Felipe. At sabihin, Felipe, halika, bibit-bitin kita, sumakay ka. Yan ang Diyos. Hindi mo nakikita, kumikilos siya. Hindi mo mahawakan, may magagawa siya. Kaya't may nagawa siya sa Ethiopiang unicorn upang ipaunawa ni Felipe sa kanya ang binabasa niya sa aklat ni Propeta Isaiah. Upang maunawaan niya ng kanyang tinatawagan na may buhay. At upang makilala niya at pinakilala niya ang Kristo. Maliwanag din ang katotohanan. Hindi pinakilala ng Kristo ang sarili. Subalit pinakilala ang Ama. Ngunit may tinuran. Ang Ama na pinakilala, siya rin nagpakilala sa Anak na isinuko. Na magpahanggang ngayon ay pinakikilala sa daigdigang ito na ang Kristo ay anak ng Diyos. Kaya, kung mahal mo ang Ama, mararamdaman mo na mahal ka niya dahil sa Kristo ang tagapagligtas mo
ipapaunawa niya ang mga bagay-bagay sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu na nalulumbay ka ba? Sa pangalang Jesus, ang lumbay mo ipaparang. Nadidimlan ka ba? Sa pangalang Jesus, ang dilim ng iyong isipan ay magliliwanag. Salat ka ba sa unawa? Sa pangalang Jesus, muli makakaunawa. Mulit-muli, Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang wala sa iyo, magkakaroon ka. Hindi bagay lamang, kundi pangunawa, pag-ibig, pandama, pagkilala, pagpaparaya, pagbibigay, pagtitimpi, karunungan na di may bibigay ng salibutan at ng tao lamang. Yan ang Ama. Di mo nakikita ka, di mo siya mahawakan, mahahawakan ka niya, magpahawak ka sa kanya, magpangalaga ka sa kanya, upang wag puro takot na kapag may namatay sa COVID, iniisip mo, sinipon ka lang, baka ikaw na. Yan ang Espiritu. Yung wala sa iyo, ibibigay niya ang lakas at tapang mo. At ang mayroon ka naman, kukuhanin niya ang takot mo upang palitan niya ng tapang at makapabuhay ka ng matuwid sa kanyang pananaw na hindi nababalisa, na hindi natitigatig, na hindi natatakot sapagkat alam mo may takda ang lahat at ang kapalaran ni Pedro ay iba sa kapalaran mo. May takda ang buhay, may takda ang kamatayan. Kung magkagayon, ipapaunawa sa iyo ng Espiritu, hindi kayo pare-parehas ng kapalaran sapagkat ang buhay ng palad nyo ay hindi pare-parehas. Kaya't ang kapalaran ni Juan na yumaman, huwag mong mintiin makatulad ka sa kanya kung maraming pamamaraan sa buhay ni Juan. Napamana siya ng kayamanan ng magulang niya. Masipag siya. Ikaw puro isip ka lang ng isip at wala kang yaman na bubungkalin. Huwag kang mangarap ng mataas nang hindi ka bumagsak. Huwag kang mangarap ng mahirap nang hindi ka masakitan. Kundi, mayaman man si Juan, mayaman man si Pedro, kung mayaman ka sa pananampalataya at magiging masaya, magiging maligaya ka. Subalit, hindi ka man magpakasakit at pasakitan ng isip at loob kung kalooban na naman ng Ama na ika'y paunlarin ng buhay. Marami siyang pakikita sa iyong pamamaraan. Magtiwala ka lamang, manalig ka lamang. Yan ang Diyos, yan ang Espiritu na di maunawa ng tao, na di makilala ng tao, na di makatanggap sa lahat ng tao sapagkat walang panlamang. Subalit kayo palad ng Ethiopia Euniko na yun, na sa pamagitan ni Esteban ay nakaramdam siya at pagdakay tinuran niya, may tubig dyan. Bautisman mo ako. Nananampalataya ka ba sa anak ng Diyos? At pagdakay tinuran, nananalig ako, nananampalataya ako. Nananalig ka ba ngayon? Na bumaba ang Diyos sa iyo? Para haplusin ang nararamdaman mo? Para ipanawa sa iyo ang mga bagay-bagay na hindi mo nakikita at di lamang sa lapi ang mahalaga? Upang ipaunawa sa iyo na ang pagkain ay siyang hindi pinakamahalaga, kundi ang pagkilala, pananalig at pananampalataya, pagsunod, upang lahat ng kinakain mo'y tumala na maging gamot, maging kalusugan mo. Sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu na pinananaligan mong Ama at Anak ang siyang kikilos sa lahat ng nilalabok mong gamot, sa lahat ng iniinom mo o kinakain mong pagkain. Kaya kahit nagsawsaw ka lang ng bagoong at kanin ang sinubo mo, kung malalim at matibay pananalig mo ng kalusugan ay sasayo, mas dadaigin mo pang mas iglat malakas ang tao. Napakaraming kinakain, may vitamina, masasarap na pagkain, prutas, kung
wala sa Ama, malayo sa Kanya, at mga sanlibutan, tandaan mo, masigit ang kalakasan mo kakamtan. Subalit, kung mayaman na, at nasa paghahari pa ng banal, o kay palad na matatawag, kahanga-hanga sila, sapagkat nasa kanilang pag-ibig ng Ama upang ipundasyon at ipahunawa sa kapwa nila na huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Ito ako, kahit ako'y mayaman, hindi ako panalo at mataas para kay hamakin ko. Pantay lamang tayo sapagkat isa lang buhay natin, kahit ako'y mayaman at kayo aba, kaya't huwag kang maya sa akin. Nawa, ganyan lahat ang tao. Hindi ako kapag naangat na ng kaunti sa lupa, parang napakataas nang nakasakay na sa kalabaw. Pantibay man ang kalabaw, namamatay din. Kaya ibig sabihin, walang matibay na buhay, ang lahat ay kamatayan. Kaya kung maging palalo at matabi, mapalad ka sa kabila ng inakamtan. Nasa iyong paghari ng Ama, lubos kang maliligayahan, lubos kang masisiyahan, lubos ka niya pagkakanakin. O kay palad ninyo na mabuting manggagawa, mabuting magkawang gawa, mabuting mga siwa sa pagpapala ng Ama, kayo'y natutupawang umibig sa kapwa. O kay para din ninyo sa kabila ng inyong kabahan at kahirapan, pinayaman kayo sa pananampalataya upang kayo naman ang gamitin na kahit aba ka lang, maaari kang lumigaya kung ang banal na Ama, Anak at Espiritu Santo nasa piling mo. Tao. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, hagarian kayo ng tuwira. Maluwas ang sa inyo'y kagalakan o tago na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Yan ang Espiritu. Ang kaduwagan ay pinatatama na kung bilang katawang konstansya sa unang buhay, kaya nga't nagpapasalamat at nagpupuri sa Ama, kapagkat hindi ganito, malamang hindi na iisipin ang nakakayang bungi sa takot magpabunod, bayaan mo ng bungi-bungi. Sa takot masakit, bayaan mo ng may masakit. Lalo sa panahon ngayon, ngunit buhay ang Ama. Ang kapalaran ni Pedro ay di kapalaran ni Juana. Kaya huwag ninyong sabihin, baka mamatay kayo, hindi pa ninyo takda, may paraan ng Ama. Bubuhayin kayo at mabubuhay kayo, manalig kayo sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at magpakasaya sa kabila man ng kaba, magpakaligaya sa kabila man ng ganito kalalagayan ng mundo, sapagkat kapag kayo ay nabuhay sa takot, pag-alala, manginginig kayo, ala kayong sakit, mamamatay kayo. Sapagkat hindi lahat ng namamatay ay sa sakit, kundi sa labis na pag-iisip, takot, at panginginig, nervous, breakdown, dahil mo pa ang may cancer, atake, patay. Mga minamahal ko, mapapalad kayo na kung pinatapang ng pananampalataya, na binuhay ang pananampalataya na mula sa Ama, hindi sa tao, hindi sa pagkain, hindi sa bagay, hindi sa salapi, sapagkat may mangyayari kahit limpak ang salapi,
hindi kaya ligtas ang kanyang buhay. Kahit saganang-sagana, hindi kaya palakasin kanyang sarili. Kahit lahat ay nasa kanya, hindi kayang alawin ng anumang nasa kanya. Kung natitigatig na, nagbabalisa pa, kaya ano pagkakaiba sa isang mahirap na nag-iisip? Parehas lamang, kahit ang mayaman. Kapag magulo ang buhay at pag-iisip, may mali, may usiging budhi, mababalisa rin. Pagpalain kayo, ay na. Kilala mo ang mga nagmamaang-maangang tao. Batid mo ang sayo'y mga nagpapakatotoo. Nasusuri mo ang kalooban at kaisipan ng bawat anak mo. Alam na alam mo ang nagaganap sa mundo. Saksi ka sa lahat ng dako ang anumang kaganapan sa mga anak mo. Kaya naman mahabag at maawa ka, lalo sigit sa mga api na api-apihan. Apak-apakan ang katauhan, sapagkat mahirap, mangmang, at walang alam, walang laban. Ngunit ikaw ang kakampi. Ikaw ang amang walang mali, magmahal, kumalinga, kumupkop, iparamdam mo, Ama, sa mga nangungulila, sa anumang bagay at pagmamahal ng kapwa-tao at sanlibutan ito, sapagkat ikaw lamang ang tunay at wagas, kung ibig, kung magmahal, kung magbigay, at magpatawad, sapagkat ikaw ang kataas-taasang Diyos Ama ng lahat. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, patuloy mong ipaunawa sa mga anak mo ang ibig mo at layunin upang sila'y makatalim at matalima nilang layunin mong mabubuti sa mundo. Iparamdam mo ang katotohanan mo, ang pag-ibig na malinis at wagas dalisay upang matutong magmahal ang mga taong matitigas ang loob, ang walang malasakit at habag sa kapwa, ang mga taong makasarili na di nilalintana, ang mga nasa daan na walang makain. Subalit sila'y pasarap ng pasarap. Ang katwiran ay bakit kamabag sa mga kaawang-awang yan, pabayaan mo na silang mamatay. Ngunit hindi yaw ng ibig mo, Ama, sapagkat gaano mang kahirap, gusto mo silang mabuhay ng matwid at may gala. Kaya't paramdam mo, Ama, ang iyong pagkalinga at paglingap. Ipaunawa mo na kahit sila'y aba at mahirap, may nagmamahal at naglilingap silang tapat. Yawn ikaw nga. O aking Ama, ipaunawa mo ang lahat ng ibig mo sa mga walang pinag-aralang tao, sapagkat hindi ang sanlibutang karunungan ng kaligtasan, kundi ang karunungan mula sa iyong Espiritu, upang salatman sila karunungan sa karunungan pang tao at pang sanlibutan. Subalit, masaya silang nagmimiting matuto sa iyong kakukulan at kabanalan. O Ama, ipahayag mong matwid
ang lahat ng dapat sa mga may karamdaman na may pag-asa. Iparamdam mo na sa kanila ang iyong pag-ibig, haplusin mo na mula ulang talampakan ang kaginhawahan ay kanila ng kamtan at makalaya na sa kanilang nararamdaman. Mahabag ka at maawa, Ama, lalo tigit sa mga wala ng pag-asa, walang salapi, wala na silang sulingan, kundi ikaw na lamang, sapagkat ikaw ang Diyos na bubuhay magpakailanman. Mahabag ka na at maawa, Ama, sa mga lubog na sa utang, ngunit hindi pagtapat sa kanila na wala na. Bigyan mo ng habag at awa ang mga nag-aaral at patuloy na lahat sila'y marunong mahabag at maawa. O kay papalad ng mga mapagmahal sa kanilang kapwa, Ama. Lingapin mo ang mga doktor na mababait na ito. Bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan. Bigyan mo sila, Ama, ng higit pang kakayanan upang maigawad nila sa kapwa nilang dapat na paglingap na mula sa iyong kaharian. Sapagkat kinikilala ka nila at pinakikilala ka. Sapagkat sinasabi nila, hindi ako manggagamot ng Diyos, kaya magtiwala ka. At imulat mo naman ang mga mata ng mga doktor na walang alam kundi ang sabi, baka mamatay ka pag di ginawa ito, baka mamatay ka pag di mo nagawa ito, baka mamatay ka pag hindi ginawa ito. Imulat mo sa kanila, hindi sila ang pumapatay at bumubuhay, maaaring sila pumatay ngunit hindi sila bubuhay. O Ama, pagarihan mo sila, pangunahan mo sila, maging ang mga kanilang mga kasamahan mula sa maliit na manggagawa nila sa maliit na pwesto. Yung mga nangangasiwa ng bawat bayan, pangunahan mo silang mahabag at maawa, magkaroon na sila ng bukas diwa sa lahat ng ibig mo't layon at tulungan mo silang mga siwa ng tama upang makamta na ang tunay na ligaya ng pamumuhay sa daigdig na walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay lamang sapagkat siyaon ka. Pang sa gayon, maramdaman ng mga anak mo ang pangangailangan nila na dapat nilang pagkalinga at huwag lamang ang pagpilit pagtatangi ang gagawaran nila ng nararapat. Kay buti, Mama, sadyang kay dakila mo, ang mga batas na nagpapausad at nagpapalaganap ng batas. Igawad mo sa kanila, Ama, ang tamang pagbabatas at patutoong ikaway sa kanila at ang tamang pagiging marapat ang siyang maganap at matupad nilang ganap. Pagarihan mo sila at pangunahan, sida ng karunungan at kaalaman kung paano dapat nilang ipabatas na mula sa iyo, ngayon mula sa dagdagan mo at sa pagbabatas na yaon, maramdaman nila kung paano makasama. Aking Ama, tama nila, patuloy ang paghahari, gayon din sa mga nangangasiwa ng bawat banal na gawain, magkaisa at pag-isahin. Huwag maglaban-laban, kundi patuloy na ikaw ang pangalandakan at pakilala, huwag ang sarili, huwag ang kapwa-tao, kung sino nasasandigan siya nilang gusto, ngunit di nila batid, may kamatayan din ang kapwa-tao nila. Mapatotohanan, Ama, na ikaw nga ang kanilang kinikilala at nakikilala, pinaglilingkuran at tinatawagan ang pag-iisang damdamin na marapat at mabuti, nagagawa nila ang kabutihan. Pampatuloy nilang magawa at matupad ang mga tabibilit kautusan, kaatasan, at ibig tukdin nilang ganap. Sapagkat ikaw ang Diyos, ang Diyos ng katotohanan, ang Ama noon, ngayon, at magpakailanman. Sa isang espiritu mo, makapamuhay na ganap.
Kaya patuloy kanilang makakamtan at patuloy mimiting alayang ka ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Pina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, patuloy mong pagari at pangasiwan ang mga buting kalooban ng mga anak mo. Natutong nagmahal, nagbigay, nagparaya, at kumupok sa kanilang kapwa. Patuloy mo silang pagpalain ng mga bukal nilang kalooban na pawang katotohanan at di parabola. Sapagkat batid mo silang lahat, kilala mo silang ganap, na walang mithiin kundi ang maglingkod sa iyo, dahil ay ibig nilang ikaw ang malugod at di kapwa-tao. Patuloy mo silang gawaran ng banal mo Espiritu at puspusin mo ang patuloy nilang magawa ang para sa iyo. Nekkaramenia Hana, Nekkaramenia Hana, Nekkaramenea Hana, sapagkat wika mong maliwanag, hindi ka madadaya ng sinuman at hindi ka mandaraya, sapagkat ikaw ay Diyos na matapat dito sa langit, lumang pinagmumulan at tinitingala, at sa lupa na tinatahanan ng mga anak mo, katawan ay kaunan na mula sa labok, babalik sa labok. Nekkaramenia Hana, Nekkaramenia Hana, Nekkaramenea Hana. Yamang nasambit mo ang marapat, Ama ko, buksan ang pangunawa at mawawaan nila ito, upang ang pandamay maramdamang kang totoo, magbitkit maglayon, manahan kang ganap. Sa buhay nila ay maging marapat. Nekkaramenia Hana, Nekkaramenia Hana, Nekkaramenea Hana. Sumainyo kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakal inyong kamtan. Sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayo.